Simulan na natin ang umahataw na balita ngayong umaga. Inatasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs o DFA na magpatupad ng contingency plan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ito ay sa gitna ng ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ayon sa Pangulo, patuloy na minamonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East. Narito ang umahataw na balita ni Nel Maribohok. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mula nang magsimula ang hidwaan, mahigpit na monitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay na sa heightened alert simula noong hapon ng Sabado. Anya, sa ngayon ay wala namang naiulat na Pilipino ang nasaktan o namatay matapos ang palitan ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Batay na rin sa ulat ng mga embahada ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon. Sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, nananatiling nakaalerto ang pamahalaan at marami anya sa mga Pilipino ay nailipat na sa ligtas na lugar. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko, patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa DFA Secretary Teresa Lazaro, inatasan na sila ni PBBM na magpatupad ng contingency plans para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing mga bansa. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkasawi ng isang overseas Filipino worker sa Israel sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa rehiyon. Taos-pusong nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni Mary Ana Velasquez de Vera na isang caregiver sa Israel na namatay habang sinusubukang iligtas ang kanyang alaga sa kasagsagaan ng tensyon doon. Siniguro naman ng Pangulo ang pagpapaabot ng suporta sa pamilya na naulila ng Pinay OFW. Ating mga kababayan, ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Hataw
Balita Ngayon. Pinayuhan ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino sa gitnang silangan na gawin ng iba yung pag-iingat at maging alerto sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Payo ng Vice Presidente sa mga kababayan natin doon, iwasan ng mga malalaking pagtitipon at lugar kung saan nagaganap ang operasyon ng militar. Inabisuhan rin ang mga ito na manatiling nakabantay sa abiso at paalala ng mga otoridad, maging sa mga balita sa mga pagkakatiwalaang media organizations. Pinayuhan rin ng Vice Presidente ang mga OFW sa Middle East na magkaroon ng regular na komunikasyon sa kanilang mga pamilya upang malaman ang kanilang kalagayan at kinaroroonan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon. Of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang mga stranded na overseas Filipino workers kahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Personal na inalam ng dalawang opisyal ang sitwasyon ng mga stranded na OFW sa Terminal 1 at Terminal 3 na apektado ng kanselasyon ng mga flight dahil sa kaguluhan sa Middle East. Inalam ng mga ito ang pangangailangan para sa accommodation at iba pang suporta sa mga OFW at nagbigay rin ng update singgil sa sitwasyon sa gitnang silangan. Hataw Balita Ngayon. Tinulungan ng Migrant Workers Office ang nasa 80 mga overseas Filipino workers na na-stranded sa Hong Kong International Airport matapos na makansila ang mga flight dahil sa kaguluhan sa Middle East. Binigyan ng mga ito ng pagkain at iba pang basic needs, pati ang mga kinakailangang referral. Personal rin silang pinuntahan para kamustahin ni Labor Attaché Attorney Cesar Chavez Jr. Kasama ba ang iba pang mga opisyal ng Migrant Workers Office sa Hong Kong. Hataw Balita Ngayon. Pinalawig pa ng Iraqi Civil Aviation Authority ang pagsasara ng Iraqi airspace para sa lahat ng arriving, departing at overflying aircraft sa loob ng susunod na 24 na oras. Layon na hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa gitna ng sagupaan pa sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Mananatiling sarado ang Iraqi airspace hanggang bukas ng alas 12 ng tanghali. Gayunman, maaari pa rin ito magkaroon ng adjustment depende sa sitwasyon. Tiniyak naman ng otoridad na abisuhan ang lahat ng airlines at mga stakeholder para sa anumang update o development. Hataw Balita Ngayon. Muling nagsuspinde ng flight papunta at mula Middle East ang ilang airline company dahil sa nagpapatuloy na airspace closures at sitwasyon sa seguridad sa rehiyon. Kinumpirma ng Philippine Airlines na kansilado ang ilang biyahe sa Doha, Dubai at Riyadh ngayong araw, March 2 at isang flight mula Doha bukas, March 3. Maaari namang magparebook o humiling ng refund ang mga apektadong pasahero alinsunod sa pulisiya ng airline. Samantala, inanunsyo rin ng Cebu Pacific ang kanselasyon ng 4 na flight sa Dubai ngayong araw at nagbigay ng libreng rebooking at travel fund conversion options para sa mga biyaheng Dubai hanggang March 4 at Riyadh hanggang March 5. Apektado rin ang operasyon ng Qatar Airways, Emirates at Etihad Airways dahil sa patuloy na restriksyon sa regional airspace. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, umabot na sa 23 flight
ang nakansela dahil sa safety considerations, kaya pinapayuhan ng mga pasahero na i-check ang kanilang flight status bago magtungo sa paliparan. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang posibleng repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala ang sitwasyon doon. Narito ang humahataw na balita ni Ryan Lacanlale. Naka-alerto na ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense na tumulong sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Middle East kung lalala pa ang kaguluhan doon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa Middle East at nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa posibleng paglilikas ng mga Pilipino na nasa gitnang silangan. Sa ngayon, aniya limitado lamang ang tensyon sa Middle East at wala pa itong banta sa teritoryo ng Pilipinas. Pinapayuhan ng publiko na manatiling kalmado at huwag agad maniwala sa mga balitang hindi kumpirmado. Iwasan din anila ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang hindi magdulot ng takot. Handa ang AFP na tumulong sa mga operasyon tulad ng paglikas at pagpapauwi ng mga Pilipino kung kinakailangan. Ayon naman sa Department of National Defense, pangunahing layunin nila ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa ibang bansa. Patuloy ang kanilang paghahanda sakaling kailanganin ng agarang aksyon. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na wala pang pangangailangan para sa mass o mandatory repatriation sa mga overseas Filipino workers sa Middle East sa kabila ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, patuloy na nirerepaso ng Department of Foreign Affairs ang mga alert level at hindi pa umaabot sa puntong kailangan ang malawakang pagpapauwi ng mga OFW. Binigyang diin ni Secretary Kakdak na ayaw ng pamahalaan na magdulot ng panik sa mga Pilipino sa abroad. Subalit, pinalalahanan silang sumunod sa mga advisories ng Embahada at Migrant Workers Office. Kabilang dito ang pagsunod sa host country rules at pagpunta sa shelter kung kinakailangan. Pinayuhan din ng mga OFW na manatiling maingat, sumunod sa batas at iwasan ang pagsali sa mga sensitibong usaping politikal, lalo na sa social media. Hataw Balita ngayon. Isinara ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang Strait of Hormuz sa gitna ng tumitinding tensyon matapos ang opensiba ng US at Israel laban sa Iran. Naglabas ng babala ang mga otoridad sa mga barko sa rehiyon, iwasan ang pagdaan sa naturang choke point. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang humigit kumulang na 20% ng supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo. Kaya naman, nangangamba ang mga eksperto sa magiging epekto ng naturang pagsasara sa presyo ng langis sa mundo. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 3 oil tanker na ang nasira sa baybayin ng Gulf matapos ang pag-atake ng US at Israel sa Iran na sinundan ng retaliatory strikes ng Tehran. Ayon sa mga maritime at shipping sources, tinamaan ang isang Palau flag tanker malapit sa Musandam, Oman na ikinasugat ng 4 na tripulante habang ang Marshall Islands flag tanker na MKD Biyom ay tinamaan ng projectile malapit sa Muscat. Isa pang tanker sa Jebel Ali Port sa UAE ang muntik nang masira dahil sa bumagsak na debris mula sa aerial interception. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung aksidente o sinadya ang pagtama sa mga naturang barko, lalo na at ang mga ito ay may koneksyon sa US o sa Israel. Dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, mahigit 200 barko ngayon ang nakahimpil sa paligid ng rehiyon at naghihintay ng paghupa ng gulo. Hataw Balita ngayon.
Nagpatawag ng emergency meeting ang Department of Energy o DOE sa mga oil company ngayong Lunes upang tiyakin ang sapat na supply ng petrolyo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaring maramdaman ng Pilipinas ang epekto ng krisis matapos ang ulat na isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, dumadaan sa naturang ruta ang mga produktong petrolyo na inaangkat ng Pilipinas kaya posibleng tumaas ang presyo at shipping costs kapag tumagal ang disruption. Tiniyak ng DOE na patuloy nitong minamonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga oil firm upang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng langis sa bansa. Hataw Balita ngayon. Naka-flash po ngayon sa ating monitor ang contact numbers ng mga Migrant Workers Office at OWA, mga embahada sa Middle East para sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong. Naka-flash po ngayon sa ating monitor ang contact numbers ng mga Migrant Workers Offices at OWA, mga embahada sa Middle East, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. It's important for you to stay connected, kaya po yung mga numbers na yan ay dapat nyo pong kunin. Samantala, sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mahigpit na pinapaalalahanan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga overseas Filipino workers sa Middle East na sundin ang mga abiso ng Philippine embassies at ng mga lokal na otoridad kaugnay ng umiiral na sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa OWA, patuloy ang koordinasyon nito sa Migrant Workers Office at sa mga embahada ng Pilipinas upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Pinapayuhan ng mga kababayan na regular na subaybayan ang opisyal na anunsyo ng embahada at verified accounts ng host government, tukuyin ang pinakamalapit na evacuation site o shelter at maging handa sa anumang emergency alert. Hinikayat din ang lahat na manatiling maingat at alerto at iwasan ang mga lugar na may potensyal na panganib habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Ngayong umaga ay makakausap natin ng live ang isa sa ating mga kababayan na nasa Abu Dhabi sa United Arab Emirates para kamustahin ang kanilang kalagayan doon. Kasama natin ngayong umaga si Maria Elisha Efa live. Good morning. Kumusta po ang inyong kalagayan ngayon dyan? At salamat po pala una sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya na makapanayam kayo. Sa ngayon, kamusta ang inyong kalagayan dyan? Good morning po. Sa ngayon po mabuti naman yung kalagayan namin dito. Sa ngayon, stable naman siya. Wala kaming masyadong naririnig na sa pagsabog dito ngayon sa Abu Dhabi. Maaari mo bang ilarawan ngayon yung sitwasyon na nararanasan nyo ngayon dyan sa Abu Dhabi? Kahapon, malakas yung pagsabog. Mararamdaman mo yung kaunting pagyanig. Tapos makikita mo yung mga nabulabog na ibon. So, mas lalo kaming kinabahan nung kinagabihan. Kasi sunod-sunod na yung naririnig naming mga pagsabog eh. So, mas kinabahan pa kami, lalo na nung nakaka-receive na kami ng mga emergency alert. Paulit-ulit, parang every hour ata, nakaka-receive kami. Diyan ba, kasi may nakikita kami sa social media, pinapakita na mga post na nakikita talaga dumadaan sa mga himpapawid yung mga rocket. Diyan ba visible sa area mo, nakikita nyo talaga yung mga dumadaan ng mga rocket na pinapakawalan nitong magkabilang panig? Yes po, kaninang madaling araw yung sister ko nakakita 2 beses na intercept ng UAE yung missile nga. So, nawala yung antok namin. So, hanggang ngayon parang kulang kami sa tulog. Yun. Pag anong may mga na-intercept na missiles, merong nalalaglag na debris?
Yes po, kung nabalitaan nyo, merong isang tinamaan ng debris dito sa Abu Dhabi. I think isang Asian national siya. So hindi ko na sasabihin ko anong nationality siya. Pero meron isa. Dahil sa ganong sitwasyon ngayon, saan po kayo ngayon tumutuloy ngayon para maging ligtas yung inyong sitwasyon? For now, sinabihan kami ng Embahada ng Pilipinas na magstay lang muna dito sa bahay. Kung walang importanteng pupuntahan, dito na lang. Tapos, nag-post na rin sila ng mga emergency shelters na pwede naming puntahan na mag-escalate nga yung itong sitwasyon. Actually, since nung narinig namin yung pagbomba na yun, nag-check na rin kami ng mga ospital na mapupuntahan sa loob at labas ng syudad in case nga na baka hindi kami makapunta dun sa mga emergency shelters. No? So, hospital yung parang next plan namin na pupuntahan. It's good to hear na merong constant communication sa ating mga kababayan na kagaya mo dyan, yung ating government. Tama ba yun? Lagi kayong chinecheck nila yung sitwasyon nyo? Yes po. Lagi pong may mga post sa social media. So, yun po. Gaano kalayo yung sinasabi mo na shelter na tinukoy mula dyan sa tinutuluyan mo? Ito ba ay pag halimbawa sinabi, okay lang, lumipat kayo. Gaano katagal yung paglalakbay para makarating? Kailangan mo bang sumakay o tatakbuhin nyo lang? Yun po. Kailangan pong by sasakyan. Actually, let's say mga 30 to 40 minutes ganyan na drive. Pero kung sabay-sabay na magbabiyahe yung mga tao, baka more pa. Medyo malayo din pala, no? Yung, Opo. Kasi nasa city mismo eh. So, kung lalayo kami sa city, yung talagang kakaunti lang yung mga residential, aabutin na mga 1 oras. Maaari mo bang i-describe sa amin paano yung naging epekto nitong gulo ngayon sa Middle East sa pangkaraniwan na pamumuhay nyo ngayon? Ano yung malaking pagbabago sa regular na ginagawa nyo sa ngayon? Siguro yung malaki is yung ngayon sinabihan kami ng company na mag-work from home. Actually, indefinite yung memo kung kailan kami babalik magre-resume ng work. Tapos, yung pag-limit nga ng paglabas, isa yun siguro sa parang kakaiba sa normal na ginagawa namin dito sa Abu Dhabi. Pero I think alam na naman ng mga tao yan kasi during pandemic ganyan din naman So at least yung work mo tuloy-tuloy naman kahit work from home setup ay applicable sa iyo. Opo. How about yung mga pangunahing pangangailangan mo ninyo dyan sa inyong tinatirahan? Paano nyo sinusuplayan yun ngayon? Halimbawa, pagkain, tubig, mga ganon. Actually, kahapon, nag-grocery na ako kagad. Hinanda ko na lahat nag-grocery ako. Hinanda ko na yung mga passport, pagkain, hinanda ko na rin. Tapos, pati yung pag full tank ng sasakyan, hinanda ko. Pati yung mga emergency numbers na dapat tawagan, nag-check na ako. Maganda yon. So sa ngayon, hindi naman problema pa yung pangunahing pangangailangan nyo? Hindi pa naman po. Kung ang balita ko sa ibang bansa, sa kagaya sa Qatar, sa Bahrain is nagpa-panic buying sila. Pero dito naman po sa UAE or dito sa Abu Dhabi sa place ko, normal pa naman po. Ayun. Hindi ba nag-cause ng trauma sa inyo o takot itong sitwasyon ngayon? Actually, yung iba nagpapanik. Pero dahil nga ang UAE, lagi nilang parang iginiginate nila na
magiging maayos ang lahat. Saka priority naman kasi nila yung kaligtasan at seguridad ng mga tao dito sa UAE. So parang tiwala kami sa government ng UAE. So sa ngayon ay maayos pa naman ang sitwasyon nyo dyan. Meron ka bang masasabi na ngayon, yung mga ibang kababayan natin, meron ba kayong parang group chat o kumustahan kung sakali na may mga kailangan ng tulong, ganun? Meron ka bang ganung grupo na kinabibilangan? Actually, meron po yung mga organization saka mga katrabaho. Actually, kahit sa family, yung sa family ko, pinag-usapan na namin na if ever na may mangyari, meron dapat kaming parang meet-up point, kagaya ng mga certain tunnels, ganyan. Diyan kami pwede magkita, mag-meet up, ganun. Kasi may relative din po ako sa Dubai. So medyo malayo, saka hindi ko rin alam ang sitwasyon niya doon sa Dubai. Pero at least meron na kayong kumbaga plano kung sakali man na sumapit sa ganitong punto ang gulo, ay meron na kayong maganda yun, meron kayong plano kung paano kayo magkikita, saan kayo magkikita. Bukod doon, sa ngayon, ano ang masasabi mo na mga iba pang naapektuhan dyan sa inyong lugar? Sa ngayon ba, normal pa ang daloy ng mga sasakyan, komunikasyon, supply ng kuryente, tubig? Sa ngayon po normal naman. Hindi lang, ang madalang lang is yung may maririnig kang mga dumadaan na mga pulis, firefighter, yan. Tapos yung mga ambulansya, yan po. Lagi silang umiikot sa city. Gaano kadalas yung yung nakikita nyo na may dumadaan sa mga airspace ninyo ng mga rocket? Umaga, around 10 ata meron. Tapos tumuloy ng around 3:30 kaninang hapon. Tapos ewan ko lang ngayong gabi. Ngayong gabi dito sa Abu Dhabi wala, pero sa Dubai sa relative ko meron daw tuloy-tuloy. Matutulog na sana sila kaso biglang nakarinig na naman sila ng pagsabog. So parang na-alerto na naman sila na meron pa, may susunod pa. Parang hirap matulog ng ganun, yung Opo. Yung kumbaga nangangamba ka na baka sa inyong lugar tumama. Kung mamarapatin mo, pwede mo i-describe kung nasaang floor ang tinutuluyan mo ngayon? Ako po first floor po. So Ayun. madali lang mag-evacuate. Opo. Hindi ka mahihirapang mag-evacuate. Kung meron kang mensahe sa ating mga kababayan na kagaya mo na nandyan sa Middle East, ano yung sa tingin mo pinakamagandang gawin nila para naman hindi sila makaranas ng matinding tropa at mag-alala rin naman yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas? Para sa akin, yung mga sinabi ko din sa mga ka-worker ko is i-ready na yung mga gamit. Passport yan, mga documents, pera, at pagkain. Ihanda. One bag lang ang bibit-bitin nyo. Yun lang. Tapos, syempre, yung phone kailangan fully charged para at least makapag-communicate kayo sa pamilya nyo sa Pilipinas. Yun. Tapos, syempre, iwasan po natin mag-post ng kung ano-ano sa social media. Lalo na po pinasa-pasa lang yan sa mga group chat. Para po maiwasan din natin yung magpanik. Kasi yung iba may mga nagpapanik na rin po kasi. May nakikita na akong, although stable naman dito sa Abu Dhabi, pero may nakikita ako may mga dalang trolley. At kumbaga, alam ko nagtatry na silang pumunta doon sa mga shelter na binigay ng UAE. Speaking dun sa pagpo-post sa social media, kung pwede, meron bang pinagbabawal sa mga kagaya mong OFW ng government na dapat wag mo ipopost ito sa mga social media pag nandiyan ka sa bansa kagaya ng kinaroroonan mo ngayon? Yes po, bawal po yung mag-post ng mga ganon. Especially po hindi naman siya verified. Yun.
kung maaari, kung magpo-post kayo, is yung i-share nyo yung galing doon sa mga pinagkakatiwalaan nating mga organization, kagaya nung sa Embahada ng Pilipinas, tapos yung sa mga organization nyo, mga professional organization nyo. Ayan. Doon na lang po kayo magbase ng inyong mga impormasyon. Huwag po sa kung sino-sino. Kasi hindi po natin alam yung kanilang, kumbaga, mental state. Ayun. May Magpapanik nakikita siya, ko baka ikaw din magpanik. ayun. May nakikita ko no na nagpo-post ng nakikita nila, yung ba allowed dyan sa lugar ninyo? Halimbawa, ito po merong ngayon sa sitwasyon ko parang nagbablog. Diyan ba allowed ba dyan sa lugar na kinaroroonan mo yun? Actually, ang alam ko po ay hindi po allowed yun. Yung pagpo-post po, actually. Lalo na pag yung mga pinopost nyo po is mga sensitibong issue yan. Tapos yung mga struktura po is, kagaya niyan is yung target nga ng mga parang pagbubomba is yung mga US based mga ganyan. Yun po sana iwasan natin mag-post or mag-vlog tungkol doon. Yan. Okay. So masasabi mo lastly na sa ngayon, ang sitwasyon mo ay ligtas at ang ating mga kapwa Pilipino dyan sa iyong kinaroroonan. Opo, for now ligtas, stable naman po ngayon sa Abu Dhabi. Ang wala pa naman po kaming nare-receive na update galing sa embahada na kailangan na nating mag-ready at umalis na, kumbaga. Okay, maraming salamat sa iyong panahon at mag-ingat po kayo dyan. Dalangin namin ang inyong kaligtasan at maraming salamat Maria Elisha Efa, ang isa na sa ating mga kababayan sa Abu Dhabi sa UAE. Thank you po. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng pamunuan ng Zayed International Airport sa Abu Dhabi na isang Iranian missile ang na-intercept na motoridad na target sana ang paliparan. Samantala naglabas ng direktiba ang Abu Dhabi government na bigyan ng libreng extension ng booking ang mga hotel guests habang hindi paligtas ang mga flights. Mula sa Abu Dhabi, UAE, may humahataw na balita si Bradley Rubuza live. Bradley, kumusta? Magandang umaga sa inyo dyan. Gaano ba kalayo ang airport? Dito sa aming kinaroroonan sa sentro ng Abu Dhabi ay kontrolado pa ang sitwasyon. Ang distansya mula dito hanggang sa Zayed International Airport at Al Dhafra Air Base na siyang pinakamalapit na US military base dito ay nasa mahigit 30 kilometro. Sa kabila ng palitan ng pag-atake ng Israel at US sa Iran, tiniyak ng mga otoridad dito na nananatiling stable ang sitwasyon sa loob ng state ng Abu Dhabi. Sa pahayag ng Abu Dhabi Media Office, lahat ng vital sectors ay nakahanda naman upang siguruhing tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga mamamayan, maging sa mga dayuhang narito sa Abu Dhabi. Kani-kanina lang, kinumpirma ng pamunuan ng Zayed International Airport ang pag-intercept ng mga otoridad sa Iranian drone missile na tinutumbok ang paliparan. Bagaman napigilan ang pagtama ng missile, nagdulot naman ito ng pagbagsak ng mga debris dahilan ng isang fatality at iba pang sugatan. Nanawagan naman ang pamunuan ng paliparan na maghintay sa opisyal na anunsyo at iwasang maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Ani kaugnay ng sitwasyon, naglabas rin ng direktiba ang pamahalaan ng Abu Dhabi na lahat ng empleyado sa mga hotels ay may free accommodation para maasikaso ang mga stranded nilang guests. Ang mga naka-check-in ay binigyan ng extension sa kanilang pananatili sa hotels ng libre at ang kanilang expenses ay sasagutin ng Abu Dhabi Department of Culture and Tourism. Ito ay hanggat hindi pa pinapayagan ang pagbiyahe dahil sa nakaambang panganib. At saka Okay, Bradley,
Inulunso ng UAE Ministry of Foreign Affairs ang pagsasara ng embahada nito sa Tehran at ang pagpapauwi sa bansa ng UAE Ambassador kasama ang lahat ng miyembro ng diplomatic mission sa Islamic Republic of Iran bilang tugon sa hayagang pagpapaputok ng mga Iranian missile na tumama sa teritoryo ng UAE. At yan ang latest, Ani, balik sa'yo. Okay, Bradley, at this point, matanong ko lang po, doon sa mga stranded na nariyan sa mga hotels, do you have an idea kung meron kayo nakausap na ng mga overseas Filipino workers natin na they express their intention na sila ay ma-repatriate agad? Ngayon ay wala pa tayong naging impormasyon tungkol sa kanila kasi naging mahigpit din ang pamahalaan ng UAE sa paglalabas dito sa UAE lalo na ngayong gabi. Kaya wala pa tayo naging impormasyon ukol diyan. Pero susunod nating aalamin yan, Ann. Okay. At this point, Bradley, kayo ba ay nakakalabas pa? Ngayon, we made to understand na medyo stable, wala kayong naririnig na putukan. Can you confirm that? Wala pa ba kayong naririnig at this point? In the Philippines, it's 5:15. Anong oras na dyan? Wala po ba kayong naririnig na mga pagsabog right now? Ngayon, Ani, ay 1:16 a.m. na dito. At mula kaninang gabi, wala na tayong narinig ng mga putukan, pero hindi ibig sabihin ay tumigil na yung pagpapaputok ng mga missile dahil sa Twitter post ng Ministry of Defense ay meron pa ring mga ipinapahayag na mga pagputok ng missile sa iba't ibang bahagi pa ng Abu Dhabi. Okay. One final question. Dahil sa lumalabas na walang putukan ngayon, allowed ba na pwede makalabas yung ating mga kababayan dyan? Just in case, mayroon silang mga importanteng pangangailangan, can they go out dahil sa stable? Masasabi natin, walang putukan. Are they allowed to get out? Ani, hindi naman naging problema yung ganyan na pwedeng lumabas. Sa katunayan hanggang ngayon ay kumbaga halos buhay pa rin yung mga streets dito, bukas pa rin yung mga grocery store, ilang mga restaurants. Wala namang problema. Siguro hanggang sa mayroong mga limits lang kung saan pwedeng pumunta, lalo na sa mga restricted areas. Ayun, Ani. Pero dito sa sa city mismo, maayos naman at meron din namang mga tao na narito pa. Okay. Bradley, ingatan nawa po kayo ng Diyos. Bradley Robusta po mula sa Abu Dhabi, UAE. Maraming salamat. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng paalala ang Embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga Pilipino kaugnay ng mga dapat gawin kapag may natanggap na emergency alert. Lain ito na matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng biglaang banta o pag-atake sa gitna ng tumitinding sagupaan sa pagitan ng US at Israel at Iran. Ang detalye sa report ni Joan Nano Humahataw. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino kaugnay sa mga dapat na gawin sa oras na makatanggap ng emergency alert sa pamamagitan ng app, text message o kapag narinig ang sirena. Ayon sa Embahada, kaagad na pumasok sa pinakamalapit na protected space. Kabilang sa mga itinuturing na ligtas silungan ang personal shelter sa loob ng bahay o apartment na tinatawag na mamad. Gayun din ang communal shelter o MAMAC na karaniwang nasa basement ng mga residential building at ang mga community shelter o MIKLAT na matatagpuan sa mga pampublikong lugar tulad ng parke o parking lot. Kung walang malapit na mamad, MAMAC o MIKLAT, pinapayuhan ng mga residente na magtungo sa pinakaligtas na bahagi ng gusali. Kung nasa isang multi-story building, ang hagdanan o stairwell ang inirerekomendang lugar maliban sa pinakatuktok na palapag. Iwasan ang mga hagdanang may bintana dahil maaaring mabasag ang mga salamin kung may maganap na pagsabog. Maaari ring pumasok sa isang internal room o silid na nasa pinakaloob na bahagi ng gusali.
huwag magtungo sa banyo o kusina dahil maaaring masugatan sa mga nabasag na salamin o tiles. Kung walang internal room, maaaring magtungo sa pasilyo, koridor o hallway bilang alternatibo. Para sa mga nasa ika-4 na palapag o mas mataas pa, inirerekomendang bumaba ng 2 palapag dahil maaari pang maabot ito ng pinsala kung tatamaan ng missile. Kung nasa pinakatuktok na palapag naman ang isang 3 palapag na gusali, bumaba sa 2 palapag. Iwasan din ang lobby sa unang palapag kung ito ay may malalaking salamin o glass walls. Sa mga nakatira naman sa 2 palapag na bahay, bumaba sa unang palapag at pumasok sa internal room na may pinakakaunting pinto at bintana. Kung 1 palapag lamang ang bahay, manatili sa pinakaloob na kwarto na may pinakakakaunting bukas na bintana. Muling pinaalalahanan ang lahat na manatiling malapit sa shelter o mamad at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng IDF Home Front Command at mga opisyal na advisory ng embahada para sa kanilang kaligtasan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag ng pag-aalarma ang ilang senador sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil dito, hinimok nila ang gobyerno na pabilisin ang proteksyon at tulong sa mga Pilipinong apektado. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Nanawagan agad sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo na bilisan ang pagpapatupad ng repatriation plans para sa mga Pilipinong nasa Middle East na gustong umuwi ng bansa. Kasunod ito ng sumiklab na tensyon sa pagitan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Mariin niyang pinayuhan ang mga Pinoy sa mga apektadong lugar na manatiling nakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas upang iulat ang kanilang kalagayan at matiyak ang mabilis na tulong kung kinakailangan. Bukod sa mga naipit sa gulo, binigyang diin din ng senador ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers o OFW na stranded sa Pilipinas na hindi makalipad dahil sa airstrikes. Kaugnay nito, iminungkahi ni Senator Tulfo ang paggamit ng 2 bilyong pisong agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund upang makapagbigay ng tulong sa mga apektadong OFW. Samantala, iginiit naman ni Senator Francis Cheese Escudero ang activation ng isang coordinated Middle East Crisis Command Center na magko-consolidate ng real-time monitoring sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. Hindi aniya sapat ang advisories lamang dahil sa tindi ng panganib na kinahaharap ngayon doon at milyong-milyong pamilyang Pilipino rin ang umaasa sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Kaya't kinakailangan ang mas konkretong aksyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, nagbabala naman si Senator Risa Ontiveros sa posibleng domino effect ng digmaan sa bansa. Ayon sa senadora, bukod sa kaligtasan ng mga OFW, pinaghahanda rin niya ang Department of Energy sa posibleng epekto ng krisis sa energy, oil at gas supply ng Pilipinas. Nanawagan si Senator Ontiveros sa DOE na agad magpatupad ng mga short-term safeguard habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Canada, live. Magandang araw sa inyo, Bernard at Ani, at sa ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Inulan ng airstrikes ng Amerika at Israel ang bansang Iran nitong weekend. Bilang tugon, inatake rin ng Iran ang base militar at US installation sa mga bansa sa gitnang silangan na bumulabog sa mga mamamayan doon. Narito ang ulat ni Gerald Moral. Humahata! Naglunsad ng magkatuwang na pag-atake ang United States military at Israeli Defense Forces sa iba't ibang lugar sa bansang Iran kamakailan. Tinawag ito ni US President Donald Trump na isang major combat operation.
Ayon naman sa Israel, ang pag-atake ay isa lamang preemptive attack upang pigilan ang nuclear program ng Iran. Ngunit hindi ito basta matanggap ng Iran. Bilang tugon ay pinasabog ng Islamic Revolutionary Guards ang base militar ng Iran na nasa gitnang silangan at ang mga installations ng pag-aari nito. Sa gitna ng labanan, napatay ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at pamilya nito base sa kumpirmasyon ng Iranian State TV. Ang palitan ng pag-atake ay kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Nanawagan ito sa magkabilang panig na agarang itigil ng labanan upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Subalit sa emergency meeting na ipinatawag ng UN Security Council, iginiit ng Amerika na ang kanilang layunin ay pahinain ang missile at naval forces ng Iran. Suportado ng Australia ang hakbang ng US upang mapigilan ang nuclear war. Gayunman, nagpahayag ng pagkabahala ang iba't ibang mga bansa at nanawagan ng diplomasya sa halip na dahas. Patuloy ang panawagan ng international community na itigil na ang sagalot at idaan sa mapayapang negosasyon upang maiwasan ang lalo pang paglala ng gyera na banta sa kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan sa gitnang silangan. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng isa sa mga mediator ng US-Iran talks na si Omani Foreign Minister Dar al-Busaidi na pumayag ang Iran sa hiling ng Estados Unidos na zero stockpiling ng enriched uranium sa Tehran na kailangan para makagawa ng nuclear weapon. Kaya naman naghayag ito ng pagkadismaya nang mabalitaan ang naging pag-atake ng magkabilang panig na aniya pagbabaliwala sa umuusad na sanang negosasyon. Narito ang report ni Lynn Perez. Humahataw! Hindi na itago ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng negosasyon sa Geneva sa pagitan ng delegasyon ng Amerika at Iran kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Ayon kay Trump, hindi siya masaya sa direksyon ng usapan at iginiit na hindi nagbibigay ang Iran ng mga kinakailangang garantiya sa mga panawagan ng US. We're not exactly happy with the way they negotiated. They cannot have nuclear weapons, and we're not thrilled with the way they're negotiating. Binigyan diin din niya ang matagal ng polisiya ng kanyang administrasyon na hindi papayagang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Sa kabila ng mga paulit-ulit na diplomatic negotiations, sinabi ni Trump na tumanggi umano ang Iran na talikuran ang nuclear ambitions nito. We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Gayunman, ito ay taliwas sa naging pahayag ng isa sa mga mediator ng negosasyon sa Muscat at Geneva na si Omani Foreign Minister Badir al-Busaidi. Sa isang panayam, sinabi ni al-Busaidi na pumayag ng Iran sa zero stockpiling ng enriched uranium na itinuturing na isang malaking hakbang sa negosasyon. Aniya, ayon sa pinirmahang kasunduan, hindi mag-iimbak ng enriched materials ang Tehran kaya wala umanong paraan para makabuo ito ng nuclear bomb. Dagdag pa ng Foreign Minister, malapit na sanang maabot ang isang peace deal kung mabibigyan pa ng sapat na espasyo ang diplomasya. Kaya naman naghayag ito ng pagkadismayaan ng malaman ng naging pag-atake ng dalawang panig. Ganito rin ang inihayag ng isa sa mga naging diplomatic aide ng Ministry of Foreign Affairs ng Oman na kasama sa negosasyon na si Peter Girnus. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi nito na ilang araw ang iniukol para mabuo ang kasunduan upang tiyakin na hindi makakagawa ng nuclear weapon ng Tehran. Ayon sa kanya, umabot na sana sa kumpletong kasunduan ng mga teknikal na detalye kabilang ang zero stockpiling, full IAEA verification at posibleng access ng mga inspektor sa Iran. Kaya naman ikinagulat niya ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. The United States military began
major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Noong Sabado, inanunsyo ni Trump ang pagsisimula ng military operations na pinangalan ng Epic Fury, kasabay ng pag-atake ng Israel na tinawag namang Lion's Roar. Tinarget ng mga pag-atake ang mga pasilidad na kaugnay ng nuclear program, mga base ng Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC at iba pang strategic lugar sa Iran. Bilang ganti, naglungsad ang Iran ng mga missiles at drone attacks laban sa mga base ng US sa Gulf region at sa Israel. Nagpapatuloy pa ang sagupaan sa Middle East kung saan daan-daang sibilyan na ang naitalang nasawi. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Inianunsyo na ng Iranian state media ang pagkamatay ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kahapon, March 1. Nauna na ang kinumpirma ni US President Donald Trump ang pagpanaw ni Khamenei matapos umano ang pag-atake ng airstrike ng Israel sa Iran. Kasama rin sa mga nasawi ang anak na babae at apo ng Supreme Leader, pati na ang dalawa nitong magulang. Kasunod ng pagkasawi ni Khamenei, bumuo ng Interim Leadership Council ang Iran para pansamantalang pamahalaan ang bansa hanggang mahalal ang bagong Supreme Leader. Ang Interim Leadership Council ay binubuo ni Iranian President Masoud Pezeshkian, Judiciary Chief Gholam Hossein Mohseni-Ejei at ang cleric na si Ayatollah Ali Reza Arafi ng Guardian Council. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng US Central Command na 3 American service members ang nasawi habang 5 pa ang malubhang nasugatan sa military operations ng Amerika laban sa Iran. Ito ang unang casualty sa panig ng mga sundalong Amerikano mula nang simula ng US ang mga airstrike sa Iran noong Sabado bilang bahagi ng operasyong tinawag na Operation Epic Fury. Ang detalye sa report ni Nico Chicano. Humahataw! Hindi pa pinangalanan ng US Central Command ang 3 sundalong nasawi sa gitna ng tumitinding sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Nananatili rin umanong malubha ang kalagayan ng 5 iba pang American personnel na nasugatan sa mga operasyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga nasawi, binigyang diin ni US President Donald Trump na handang harapin ang kanyang administrasyon ang mga posibleng casualty bilang bahagi ng isang mas malawak na misyon. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now, we're doing this for the future. And it is a noble mission. Ayon kay Trump, bagamat may kapalit na buhay ang operasyon, naniniwala siyang ito ay sinasagawa para sa pangmatagalang seguridad ng Amerika. Ikalawang araw na ng sunod-sunod na pag-atake ng United States sa mga target sa loob ng Iran, kabilang ang mga pasilidad na pinanghihinalaang kaugnay ng nuclear at military infrastructure ng bansa. Ayon kay Trump, umabot na sa mahigit 40 Iranian leaders ang napatay ng Amerika sa labanan kabilang ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. 9 na Iranian naval ships din ang matagumpay na nawasak at napabagsak ng US Navy. Samantala, mas pinaigting din ng Israel ang sarili nitong operasyon laban sa Iran. Mula sa Tel Aviv, inihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na inutusan niya ang pagpapatuloy ng military campaign kasamang Defense Minister, Chief of Staff at pinuno ng Mossad. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. Aminado si Netanyahu na may mga nasawi rin sa panig ng Israel matapos ang mga pag-atake sa Tel Aviv at Beit Shemesh at nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila at panalangin para sa mga nasugatan. Sa gitna ng palita ng pag-atake at mga banta ng pagganti, nananatiling mataas ang pangamba ng international community na mas lalawak pa ang kaguluhan sa gitnang silangan at inaasahan pa ang pagtaas ng bilang ng masasawi sa nagpapatuloy na digmaan. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon.
Nababahala ang China sa gitna ng matinding kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Dahil dito, nanawagan ang China ng immediate ceasefire o agarang tigil putukan sa lahat ng panig. Ito'y upang maiwasan na ang lalo pang paglala ng tensyon at sa halip ay idaan na lamang ito sa pag-uusap o negosasyon. Pinayuhan rin ng China ang lahat ng Chinese citizens sa Israel na lumikas at magtungo sa ligtas na lugar. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng New Zealand government ang mga mamamayan nito na nasa gitnang silangan dahil sa nangyayaring palitan ng airstrikes ng Amerika at Israel laban sa Iran. Nagpahayag naman ng pagsang-ayon ang liderato ng New Zealand sa ginawang inisyatibo ng Amerika at Israel. Narito ang humahataw na balita ni Early Briones. Naglabas ng pahayag si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, kung saan sinabi nito na sang-ayon siya sa ginawang pag-atake ng Estados Unidos sa Israel. Ito ay upang wakasan ang patuloy na banta sa pandaigdigang kapayapaan ng Iranian government. Tahasan na aniya ang paglabag nito sa karapatang pantao ng kanyang mismong mamamayan. Kinundi na rin ni Luxon ang pag-atake naman ng Iran sa iba pang bansa sa gitnang silangan. Nanawagan ito ng agarang pagbabalik ng negosasyon, pagsunod sa international law at pagharap sa mapayapang solusyon sa sigalot. Kasabay nito ay ang panawagan sa mga New Zealand citizens na manatili sa ligtas na lugar, sumunod sa local advisory at magparehistro ng safe travel. Para sa mga nangangailangan ng agaran, maaaring tumawag sa New Zealand 24/7 Consular Emergency Line na +64 9920 2020. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Patuloy pa rin po na naka-flash ngayon sa ating monitor ang contact numbers ng mga Migrant Workers Office at OWA, mga embahada sa Middle East para sa mga kababayan natin na mangangailangan ng tulong. Pwede ring i-check ang social media sites ng DMW at OWA para sa iba pang detalye at kompletong contact details. Babawiin ng petitioners ng ikalawang impeachment complaint ang kanilang reklamo para maibigay ang buong suporta sa ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tiniyak naman ng isang kongresista ang seguridad ni Ramil Madriaga kapag dumalo ito sa impeachment proceedings ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Nakatakdang bawiin ng mga petitioner sa second impeachment complaint ang kanilang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ito sa pamamagitan ng isang pahayag na isinapubliko araw ng Linggo, March 1. Ayon sa petitioners, ang pagbawi ay upang masuportahan ng buo ang third impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na naglalaman ng kaparehong aligasyon at mahalagang ebidensya. Paniniwala nila sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang kanilang posisyon at mas mapapabilis ang pag-usad ng kaso patungo sa impeachment court. Sang-ayon dito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na isa sa mga endorser ng second impeachment complaint. Anya, kailangang tiyakin ang pinakamalakas na kaso sa pinakamabilis na paraan para matiyak ang impeachment trial ni VP Duterte dahil kailangan na nitong sagutin ang mga seryosong aligasyon ng pag-abuso sa kapangyarihan at katiwalian. Formal namang gagawin ang pagbawi sa kanilang impeachment complaint araw ng Lunes, March 2, kung saan nakatakda rin ang unang araw ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte. Samantala, makikipag-ugnayan ng Kamara sa Bureau of Jail Management and Penology at sa kinauukulang korte para matiyak ang seguridad ni Ramil Madriaga, ang sinasabing dating bagman at aide ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ipinahayag ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kabilang sa nakapaloob sa 4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, ang aligasyon ni Madriaga na pagde-deliver umano ng malalaking halaga ng salapi sa iba't
iba't ibang tao sa utos ni VP Duterte. Yan ay oras na magdesisyon ng House Justice Committee na paharapin si Madriaga kapag umusad na ang impeachment proceedings. Congress will have to coordinate with the court and the BJMP para ma-secure po yung yung safety ni Mr. Madriaga. At to ensure na pagka he is invited to the House, he can actually in fact attend the proceedings. Pero binigyang diin ni Representative Ridon, hamon naman kay Madriaga na mapatunayan ang kredibilidad nito sa mga matitinding aligasyon laban kay VP Duterte. Kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology si Madriaga dahil sa kaso ng kidnapping at itinanggi na rin ni VP Duterte na may personal relationship ito kay Madriaga o nagbigay ito ng anumang instruction dito. Seryoso pong aligasyon yung sinasabi po ni Ginoong Madriaga. But again, he will have to surmount questions relating to his credibility. Hindi ba? Kasi syempre, what is he today? He is a detained person. If we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Samantalang isa sa mga complainant sa ikatlong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, kumpiyansa naman sa katatagan ng mga hawak na ebidensya. Yung sa findings nga po ng Quadcom at the same time yung pong mga bahagi po yung sa 612 million na confidential funds. Naniniwala po kami na meron po kaming ebidensya. Inilatag po ito ng aming mga abogado at sana makita ito at yung betrayal of public trust. Ikaw na pinagkatiwalaan tapos hindi mo nasagot ng tama, dapat panagutan mo to. Gaya naman ng ibang mambabatas, naniniwala rin si Representative Ridon na walang halaga para sa House members ang maagang deklarasyon ng presidential bid ni VP Duterte. The declaration of the Vice President relating to her presidency in 2028 is forward-looking. No question about it. Pero the impeachment proceeding deals with things that are being alleged that she had done previously. Hindi ba? So, I think the committee will focus on that and the House will ultimately focus on that. Lunes hanggang Miyerkules o March 2 hanggang 4, nakatakda ang unang 3 araw ng deliberasyon ng House Justice Committee sa 4 impeachment complaints laban kay VP Duterte para matukoy kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Matapos ang confirmation of charges hearing noong nakaraang Biyernes, February 27, kaugnay ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, ano nga ba ang susunod na hakbang na gagawin ng mga hukom ng pre-trial chamber? Narito ang report ni Dante Amento. Umahataw! Tumagal ng 4 na araw ang pagdinig ng International Criminal Court o ICC para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong February 27, tinapos na ng ICC ang pagdinig. Kasunod nito, ayon kay ICC spokesperson Orian Maye, nagsimula na ang mga hukom o judges ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa kanilang deliberasyon o pagtalakay kung may sapat na ebidensya laban sa dating presidente. The ICC judges will now start their deliberations and will deliver their decision within 60 calendar days after the end of the hearing. Mayroong 6 na araw o 2 buwan ang ICC judges para ilabas ang kanilang sinulat na desisyon na magtatakda kung itutuloy sa paglilitis o trial ang kaso para sa crimes against humanity. Alinsunod ito sa Regulation 53 ng ICC. 3 ang posibleng resulta ng desisyon. Una, kung may sapat na ebidensya, ang kaso ay ililipat sa isang trial chamber para sa susunod na yugto, ang formal na paglilitis o trial. Pero kung mapatutunayang kulang ang ebidensya, ititigil ang mga legal na hakbang laban sa dating Pangulo. At pangatlo o panghuli, maaaring hilingin ng mga hukom sa ICC prosecutor na magsumite ng karagdagang ebidensya, magsagawa ng malalim na investigasyon o baguhin ang mga sakdal. Dito ipagpapaliban muna ang pagdinig. The decision of the ICC judges will be made in writing and will be announced publicly. Ang panig ng depensa at prosekusyon ay hindi maaaring direktang iapila ang desisyong ito.
Gayunpaman, maaari silang humingi ng pahintulot mula sa pretrial chamber upang makapaghain ng apela. Inaasahan na mga kaanak ng war on drugs victims na magkakaroon ng formal na paglilitis sa dating presidente. Ang defense team ni FPRRD hiningi sa ICC judges na ikonsidera ang ebidensya at ipawalang bisa ang mga sakdal. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Nahaharap sa mga sakdal na crimes against humanity ng murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y naganap sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019 kaugnay ng War on Drugs campaign. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Desisyong nakabatay sa ebidensya. Yan ang inaasahan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom ng International Criminal Court matapos ang 4 na araw na confirmation of charges hearing sa The Hague, the Netherlands. Matapos ang hearing nitong Biyernes, may 60 araw ang pre-trial chamber 1 upang maglabas ng kanilang desisyon kung dapat nga bang magpatuloy sa paglilitis ang kaso ng dating Pangulo. Narito ang mahataw na balita ni Joan Nano. Tiwala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpapasya batay sa ebidensyang iniharap na magkabilang panig ang mga hukom ng International Criminal Court at hindi magbabase sa opinyon ng publiko. Ito ang pahayag ng Lead Defense Counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman matapos ang 4 na araw na pagdinig noong Biyernes. The judges will take their decision based on the evidence, and the evidence has been presented to them by the prosecution. The evidence has been challenged by us, the defense, and we trust the judges to take the right decision. Ayon kay Kaufman, hindi isang show o palabas sa mga pagdinig, kundi isang legal na proseso na nakasalalay sa mga dokumento, testimonya at argumento ng magkabilang panig. Sa ilalim ng Rome Statute, maaaring hindi kumpirmahin ng pre-trial chamber ang kaso, i-delay ang pagdinig para sa karagdagang ebidensya o kumpirmahin ang mga ito at ipasa ang pagdinig sa trial chamber. Sa gitna ng pagdinig, bagamat binigyang diin ng depensa ang pangangailangan na mapalaya si Duterte, hindi na muling naghain ng formal na petisyon ng kanyang kampo para sa interim release nito. It's purely legal, okay? It's not that I agree that my client should continue to be in detention. It's merely recognizing the futility of making an additional request for interim release at this point in time. Ayon kay Kaufman, may nakabinding pang-apela kaugnay ng unang review ng detention ni Duterte. Paliwanag pa nito, may 3 batayan ng Rome Statute para hindi payagan ng interim release. Kabilang dito ang panganib na tumakas ang akusado, ang posibleng pananakot o panghihimasok sa mga saksi, at ang panganib na makagawa pa ito ng panibagong krimen. Gayunman, giit ni Kaufman, hindi umano pasok si dating Pangulong Duterte sa anuman sa mga risk factor na ito dahil sa kanyang edad at kalagayan ng kanyang kalusugan. Now, we've argued throughout the process that because of his age and because of his condition and for various reasons, he's not able to engage any of those risk factors. Kaugnay naman ang issue tungkol sa larawan ng dating Pangulo sa website ng ICC. Inamin ni Kaufman na siya ang nagpasya na hilinging alisin ito. Well, yes, I think that's humiliating, quite frankly, having that photograph there. It was taken in a situation where he had really been released from hospital a few days before, and he was tired, he was jet-lagged, he was suffering from the medication of the hospital, and then he was just told that he's being put in front of a television camera and taking part in an audience, a hearing. Ayon sa abogado, hindi umano makatarungan ang pagpapakita ng nasabing larawan dahil kuha ito sa panahong kalalabas lamang ni Duterte sa ospital at nasa hindi maayos na kalagayan. Sinabi rin ni Kaufman na naghanda sila ng barong para kay Duterte sakaling dumalo ito sa pagdinig. Ngunit pinili ng dating Pangulo na wag nang humarap sa korte bilang paninindigan sa hindi nito pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Joan Nano, humahataw sa Balita Ngayon.
Planong imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring hit-and-run case kamakailan sa Cebu. Nasawi dito ang Filipino-Chinese businessman na si Kingston Sheng. Ayon sa Ombudsman, susuriin nila ang posibleng naging lapses na mga tauhan ng gobyernong humawak sa nangyaring insidente. Ang detalye ng report ni Ivan Alvarez Humahataw. Nasawi ang isang 23 anyos na Filipino-Chinese businessman dahil sa insidente ng hit and run sa Cebu na nangyari noong February 8. Ayon sa Office of the Ombudsman, nitong Sabado, February 28, nakatanggap ang kanilang opisina ng mga report na posibleng nagkaroon ng pagkukulang ang ilan sa mga otoridad sa paghawak ng kaso. Kaya naman nararapat lamang na magsagawa ng investigasyon para rito. Kabilang sa mga sumbong na kanilang natanggap ay ang umano'y pagkaantala sa alcohol o chemical testing na ayon sa batas, hindi agarang pagsunod sa mandatory sobriety protocols, mga questionableng pagpreserba at pagdodokumento ng ebidensya sa pinangyarihan ng insidente at maging mga hinala ng special o preferential treatment matapos ang pag-aresto sa suspect. Paglilinaw ng tanggapan, ang kanilang gagawing investigasyon ay hindi sakop ang criminal liabilities ng suspect, kundi ang naging asal at kilos ng mga otoridad sa kaso. Kung mapatunayan ang mga nabanggit na aligasyon, maaaring humarap sa administrative liabilities ang mga sangkot na otoridad dahil sa neglect of duty, grave misconduct at iba pang bayulasyon sa umiiral na mga batas na sumasakop sa mga public officer. Tiniyak naman ng Office of the Ombudsman na magiging patas ang kanilang gagawing investigasyon. Evan Alvarez, Humahataw sa Balita Ngayon. Ngayong buwan ng Marso, isa sa mga ginugunita at binibigyan ng pagpapahalaga ang fire prevention. At para alamin kung ano ang mga programa para mapalawak ang awareness sa fire prevention, makakasama natin live dito po sa UNTV Radio Mobile Booth si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po sa inyo, Superintendent. Thank you for joining us this morning. Yes, magandang umaga rin po, Mama Ani, at sa lahat po ng sumusubaybay ng Hataw Balita ngayon, no, ang aming katuwang sa aming adhikain at para maging isang ligtas ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. I understand the Bureau of Fire Protection has officially started the kick-off yesterday. Yan, gaano makahalaga ang pagkakaroon ng Fire Prevention Month? Ito po ay intensified program namin sa kabuuan ng Marso. Ang adhikain natin dito para magkaroon ng kaalaman sa lahat ng kabayan. Dahil po ang pag-iwas sa sunog ay nagsisimula sa ating mga sariling tahanan. Kaya ang panawagan namin sa taong ito, no, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ito ay panawagan sa pagkakaisa, pagtutulungan para talagang walang Pilipino ang mailagay sa alanganin lalo na sa mapinsalang sunog, kasi ang mapinsalang sunog, wag na natin hintayin ito, no, kumilos na tayo bago pa mangyari ang anumang mga sakuna. Okay, bakit nga ba ito'y tinataon lagi sa buwan ng Marso at hindi ito ginugunita sa ibang mga araw at mga petsa? Opo, nagkataon lang po na ang Marso ang siyang diniklarang Fire Prevention Month ng ating dating Pangulong Marcos Sr. way back 1966, no? Kaya halos sa 60 years na natin kinakampaign ang Fire Prevention Month tuwing Marso. At tuwing Marso din ay alam natin na medyo transition na from cold season to warm season. Kaya ang Marso po ang siyang ayon sa datos rin namin na tumataas ang insidente ng sunog dahil na nga po sobrang tuyo na ng paligid at mas maraming gumagamit ng mga iba't ibang electrical appliance. Kaya isa po sa mga factor na kung bakit sadyang tumataas ang insidente ng sunog Marso hanggang Abril. Okay, patuloy po niyong ginagawa itong information drive to create public awareness. Ano yung mga programa na naka-line up ng Bureau of Fire Protection ngayong Fire Prevention Month?
kahapon po ay nagsagawa tayo ng kick-off sa buong Pilipinas. Respective region, city, and municipality po ay nagkaroon ng simultaneous kick-off, no, sa pamamagitan ng motorcade, no, yung mga fun run at iba't iba pang programa. Ito po ay hudyat na nagsimula na tayo sa ating intensified program, lalo na yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Kaya ang programang ito ay hindi lamang programa ng BFP, no, ito po ay kasunduan sa bawat isa para ang bawat tahanan ay ligtas at walang pamilyang maiwan sa gitna ng anumang sakuna. Okay, let's talk about the fire incident statistics. Ngayong 2026, nasa ilang insidente na po ang sunog na nai-record po, at masasabi ba natin na madalas ang sunog ngayong taon o mas madami ngayong taon kumpara po noong nakaraang taon? Same period po, January 1 hanggang March 2 ay bahagyang tumaas na ng 7%. Ang ibig sabihin niyan, last year po ay meron tayong 2,653, no, sa hanggang March 2, pero compared sa ngayon ay meron na tayong fire incidents na 2,849. Kaya 7% po bahagyang tumaas, kaya patuloy po ang aming talagang walang patid na ginagawang mga fire safety education, seminars, drills at komprehensibong programa sa kabuuan ng Marso patungkol nga sa obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Okay, Superintendent Arroyo, ano yung mga pangunahin na sanhi ng sunog? So based pa rin po sa datos natin dito, no, both, no, last year and this year ay nangunguna pa rin ang electrical causes, pangalawa yung open flame, pangatlo yung ember and sparks, no, at sa mga insidente na yun may kasama rin kasi mga motor vehicular fire, no, at yun po ang mga pangunahin na dahilan na ng nangyaring sunog out of 2,849 po. Okay. Mayroon akong nabalitaan na your office, the Bureau of Fire Protection, you began the grassroots public awareness. Pumupunta kayo doon sa mga eskwelahan. What are you doing there? Mga ilang porsyento na nagagawa nito at ano ang partikular na ginagawa niyo sa mga eskwelahan? Ang goal po natin talagang 100% no, nationwide na makipag-ugnayan hindi lamang sa school, no, lahat po ng mga community, barangay sa buong Pilipinas. Ang tinitingnan natin diyan ay yung lalo na mga fire-prone area, no, at hindi lang naman ang education natin ay patungkol sa sunog, kahit ano pong sakuna o emergency na pwedeng mangyari ay ginagawa natin doon sa mga community, no, at gumagawa rin tayo ng mga community fire auxiliary group para sila mismo ay may kahandaan at may kaalaman at may kakayanan paano nila iligtas ang mga sarili nila sa community in case na magkaroon nga ng sakuna, lalo na pag sunog ang pag-usapan. Okay, sa pag-iwas ng sunog, hindi ka nag-iisa. This is a shared responsibility. Now, ano yung mga paalala po ng Bureau of Fire Protection para makaiwas sa sunog ang ating mga kababayan? Yes po, patuloy ang aming paalala na dahil nga ang number one causes of fire incident ay electrical causes. So, ugaliin natin na maging huwag maging pabaya, no, magkaroon ng sapat na kaalaman at mas mainam alam natin anong gagawin in case of fire. So sa paalala, no, i-unplug natin yung ating mga electrical appliances na hindi naman ginagamit at tangkilikin lamang yung mga DTI approved at gayon din, no, yung mga nagluluto, huwag iwanan, palaging bantayan at huwag iwanan yung mga nakasinding kandila sa kabahayan at lalo na sa mga altar, no, at magtulong-tulong tayo, makiisa tayo para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panahon. Fire Superintendent Anthony R. Arroyo, ang Chief ng Public Information Service and at the same time, the spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Yes po, maraming salamat din, Mama. Alamin natin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin at makakasama natin ngayong umaga si Joy Rabina mula sa Marikina Public Market Live. Joy, kamusta ba ang presyo ng gulay dyan sa Marikina? Magandang umaga, Bernard. Nandito nga tayo ngayon sa Marikina Public Market. At magandang umaga din sa ating mga kasambahay, sa mga nakatutok dyan live. At ngayon ay nag-rundown muna tayo ng mga presyo. At tingnan muna natin, ito,
gulay. Unahin natin ang pampahaba ng buhay. Unahin natin si ate. Kayo po ate. Ano pong pangalan po ninyo? Ate Geraldine. Ngayon po ate, tanong ko lang po, no? Ano po yung pinakamabentang gulay po ngayong Marso? Pa? Ngayon po, ito pong repolyo po ninyo, magkano? Tingnan nga po natin, ang laki ng repolyo ni ate. Magkano po? Grabe, mura lang po pala, bagsakan. Ito po, ano pong balita sa onion? Bumaba na po yan kasi nung nakaraan, mataas po yan. Ngayon, malaki po yung pinaba. Bumaba na ang presyo ng onion. Nako. Ito pong kamatis, ano pong balita po dito? Yan po, malaki na rin po ang pinaba niyan. Kasi 60 na lang po. Mura na lang din ang kamatis. Ngayon, pwede nyo po bang isa-isahin kung magkano po ang presyo po dito? Umpisahan po natin sa talong. 80 po. 80 pesos sa sitaw. 20 po per tali. 20 per kilo. Ito po, ano po ba to? Beans po, from Baguio po ba? Magkano po? 120 po kilo. 120 per kilo. Ito pong patatas. Yan, 120 rin po. Naku, tamang-tama itong kamatis kasi mura siya, meron ng pangsigang. At sa mga magpapakbet, ano po yung pwede po ninyong mailatag na talong? Naku, mura na rin po ito. Ngayon naman, alamin natin ang presyo ng mga karne, manok at baboy. No? Tingnan natin. Sa repolyo, ang presyo ng repolyo ay 80 hanggang 100 per kilo. Sa carrots, 120 hanggang 150 per kilo. Sa patatas, 120 hanggang 140 per kilo. Ang pechay, Baguio ay 50 hanggang 100 per kilo. Ang Baguio beans ay 120 hanggang 200 per kilo. At dito naman sa liempo, 350 hanggang 360 per kilo. Ang kasim ay 300 per kilo. Sa kalabasa naman, 80 hanggang 100 per kilo yan. Sa okra, 10 pesos hanggang 15 pesos per tali siya. Ang sitaw, 24 pesos hanggang 70. Sa talong, 80 pesos hanggang 100. Ang kamatis ay 60 pesos hanggang 70 pesos. Ang sibuyas naman ay 150 pesos na lang. Dahil sabi nga ni Ate Geraldine na ang sibuyas po ay nag-oversupply na, maging ang kamatis ngayong Marso. Balik po sa inyo dyan, mga kasambahay. Okay, maraming matutuwa ngayon na mga senior. Dahil mga senior mahilig sa gulay kahapon nagdiwang sila ng Senior Day. Maraming salamat sa report mo Joy Rabina, live mula dyan sa Marikina Public Market. Magandang umaga, narito ating weather update sa araw ng Lunes, March 2, 2026. Nakakaranas tayo ng may init at malinsangan na panahon dulot ng easterlies. Yung easterlies ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung amihan ay wala po, pero magbabalik ito sa araw ng Miyerkules at inaasang itong northeast monsoon ay makakaapekto sa araw ng Miyerkules sa malaking bahagi ng Luzon. Sa lukuyan ay wala po tayong namo-monitor o binabantayang LPA, low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating lagay na panahon, dahil sa easterlies, makakaranas po tayo ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw. Pero may tsansa po ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. May kataas na pong temperatura ang mga tatala ngayong araw, tulad sa Tuguegarao, aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila, aabot ng 32 degrees Celsius. Takot tayo sa Visayas at Mindanao, asahan din ang ganda at maliwalas ang panahon ngayong araw.
bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi. Mataas po ang temperatura sa Mindanao, naabot ng 33 degrees Celsius sa Davao, 33 degrees Celsius din sa Zamboanga City. Wala tayong gale warning o ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon. Kaya safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa ating bansa. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa nabubuong mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw pong sisikat mamaya pong 6:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:04 ng hapon. Sa magbabatuloy, naghataw balita ngayon. Nangako sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ayusin na ang Cannon Road para sa pangmatagalang solusyon. Kabilang rin sa ipapaayos ng kalihim ang iba pang mga nakabimbing proyekto sa Baguio City maging sa Benguet. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Humahataw. Nananatiling one-way ang isang bahagi ng Cannon Road matapos itong gumuho noong nakaraang taon. Dahil sa hindi matapos-tapos na pagkukumpuni ng kalsada, personal na rin itong in-inspection kahapon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kita nyo naman, one-way na lang tayo dito ngayon dahil sa nag-landslide dito last year. Nasira itong parte ng kalye. Kawawa yung mga kababayan natin. Nag-one-way lang tayo dito. Nasasagabag yung traffic dito sa Cannon Road. Paliwanag ni Dizon, ang sanhi ng paulit-ulit na pagkasira ng naturang bahagi ng Cannon Road ay dahil sa bitin na rock shed project. Bunsod nito, tiniyak ng kalihim na sisimulan na ang pagkukumpleto ng rock shed sa lugar at pagkukumpuni sa bahagi ng Cannon Road. Ipatutupad niya dito ang mas malawak na plano upang gawing isang all-weather road ang Cannon Road. Ito ay para mas maging matatag at ligtas ang kalsada kahit sa gitna ng malalakas na ulan at bagyo. So, habang hindi nagagawa itong rock shed na to, paulit-ulit lang masisira itong kalye na ito. Paulit-ulit lang yan. Kasi every rainy season, sigurado yan, may babagsak at may babagsak. So yun ang report sa atin ni Mayor, report din na kay Pangulo. So nandito ako para siguraduhin at i-assure ang ating local government ng Baguio and ng Tuba, ng Benguet, na tatapusin natin to. Bukod sa Cannon Road, ipinag-utos din ng kalihim ang pagpapalawak sa makipot na daanan patungo sa Major Main Cannon Road Bypass Road. Ito ay upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko oras na matapos ang proyekto at mabuksan ang kalsada. Magsisilbi itong mabilis na alternatibong ruta para sa mga motorista at residente. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Pinaghahanda na ng Office of Civil Defense Negros Island ang mga lokal na pamahalaan sa Negros kung sakaling ibalik ulit sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa OCD, isa sa hamon ay ang mga evacuation centers at pondong gagamitin para sa response operation. May report si Lalaine Moreno, humahataw. Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Maliban sa lindol at paglabas ng abo, 2 beses itong pumutok Pebrero ngayong taon. Ayon kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, sa ilalim ng Alert Level 2, asahan na ng mga residente ang pagputok ng bulkan at pagbuga ng abo ng Kanlaon, 1 hanggang 4 na beses sa loob ng isang araw. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente na huwag magpakakampante lalo't may posibilidad pa rin na itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Kapag meron na tayong frequent increasing volcanic earthquakes, stronger or more persistent as emission, significant ground deformation or other indicators na napapakita sa atin na pressure is continuing to build inside the volcano. Ayon naman kay Office of Civil Defense Negros Island Director Renato Sermeno, pinaghahanda na ang mga LGUs sa posibleng massive evacuation lalo't halos kompleto na ang mga parameters para itaas ang Kanlaon sa Alert Level 3. Sa ilalim ng Alert Level 3, obligadong lumikas sa mga nakatira sa loob ng 4 hanggang 6 kilometer danger zone. Ang
guidance kanina naton sa during the PID rise to take advantage ang natawag naton nga peacetime samtang nga wala pa ang ang emergency, take advantage naton nga take the necessary steps para mas ang preparedness naton. Also ang ang DILG to issue a memorandum for local government units to prepare for possible evacuation. Pero hamon na naman sa mga LGUs ang mga lilipatang evacuation center dahil may pasok pa ang mga estudyante. Naipaunayan na anya ang mga LGU sa Department of Education sa posibleng paggamit ng mga eskwelahan na temporary shelter ng mga evacuees. Isa rin sa problema ang kakulangan ng pondo, lalo't naubos ng halos quick response fund ng mga LGU sa nakaraang 7 buwan na pamamalagi ng mga evacuees sa paaralan. Sa bahagi naman ng DSWD, sapat pa ang kanilang food packs para ipamahagi sa loob ng ilang araw. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Panagbinga Festival 2026 sa Baguio City sa pamamagitan ng makulay at engranding Grand Floral Float Parade na dinayo naman ng libo-libong manonood at turista. Si Grace Doctolero, humahataw. Muling pinatunayan ng Panagbinga 2026 na ito higit pa sa isang pista ng mga bulaklak. Ito ay selebrasyon ng kultura, pagkakaisa at katatagan ng mga taga-Baguio. Maaga pa lang ay puno na ang mga lansangan ng mga pamilya at turista na sabik masaksihan ang pinakaabangang bahagi ng pagdiriwang, ang Grand Floral Float Parade. Isa-isang bumida ang malalaking karosa na nababalutan ng makukulay na bulaklak. Bawat float ay may sariling tema na naglalarawan ng kultura ng Cordillera, pagmamahal sa kalikasan at pag-asa para sa hinaharap. Masaya. Actually, para ko siyang therapy. Para kasi sa buong week parang kami, puro work. Tapos ngayon, actually ang ganda, nakaka-uplift ngayon. Makita na ang daming mga ginagawa, daming mga tao. Parang ang saya lang. Kahit mainit, andito kami, nanggaling pa kami sa malayong lugar. Ayan, mapanood lang namin ang magandang presentation, parade, flowers. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang Panagbinga ay salamin ng pagkakakilanlan ng lungsod at patuloy na nagpapalakas sa turismo at ekonomiya ng Baguio. This is actually one of the most awaited na event dito sa Baguio, especially itong float parade. And we have more floats this time. So this will be an exciting day. And at the same time, it will be one thing that we can assure you, it will be safe and it will be a secured event. Dumalo rin bilang panauhin si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, na nagpahayag ng paghanga sa laki at ganda ng pagdiriwang. First of all, it's a great honor for me to be invited to this Penambenga festival, and I've been so much impressed by the grand size and the beauty of this festival. Buhay na buhay ang Panagbinga 2026. Patuloy itong umaakit ng libo-libong turista at manonood at pinagtitibay ang imahe ng Baguio City bilang summer capital of the Philippines at sentro ng sining, kultura at turismo sa Cordillera. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Nakararanas na ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila at mga karating lugar. Alamin natin ang traffic update kay Asher Cadapan Jr. Live! Magandang umaga, Asher. Kamusta na ang sitwasyon ng trapiko dyan sa EDSA? Magandang
Magandang umaga naman, Bernard. Heavy traffic na nararanasan sa bahagi ng EDSA dito sa Quezon City. Dito pa lang sa may EDSA southbound ay mararanasan na yung mabigat na daloy ng trafiko approaching pa lang ng Timog Avenue. Mananatiling mabagal ang or heavy traffic ang magiging sitwasyon dyan hanggang makarating ng Santolan area. Habang sa northbound lane naman, light traffic pa ang sitwasyon mula sa White Plains hanggang Quezon Avenue. Ngunit kapansin-pansin na rin ang unti-unting pagtaas ng volume ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA. Sa North Luzon Expressway, particular na sa may Balitawak Toll Plaza, Lake Hawaiian Interchange, light to moderate na ang magkabilang side ng lansangan na yan. Sa lamang Bato, Valenzuela, ay moderate traffic naman ang nararanasan sa southbound. Sa Bukawi Toll Plaza, light to moderate ang magkabilang lane. At light traffic pa rin ang nararanasan sa Karuhatan Toll Plaza. Sa Valenzuela naman, nakararanas ng light traffic sa Marulet at sa Malinta. Gayon din sa Old Barangay Dalandan. Ngayon ay araw ng Lunes, isinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme para sa mga sasakyang may first plate number na nagtatapos sa 1 at 2. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta sa paling nakararanas ng mabigat na trapiko sa ilang mga lansangan. Yan ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadawan Jr. live mula sa Quezon City. Sa magbabatuloy ng tumitinding aksyon ng UNTV Volleyball League Season 4, muling pinatibay ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters ang kanilang pwesto sa team standings. Bumawi naman sa ikalawang sabak ng laro ang Comelec Suffragettes matapos makaranas ng setback sa opening scene. Narito ang umahataw na balita ni Mia Alonzo. Sa unang salang ng game, hataw agad sa court ang Comelec Suffragettes at ipinakita ang kanilang offensive firepower. Agad nilang nakuha ang set 1 sa score na 25-19 na sinundan ng mabilis na kontrol sa set 2 na 25-20. Bagamat naagaw ng AFP Lady Gunner ang third set sa score na 25-23, muling pinakita ng Comelec ang championship composure at finishing instincts at tinapos ang laban sa score na 25-18. Tinanghal namang best player of the game si Jane Yumang dahil sa kanyang 2-serve aces. First of all, isa sa nakita kong missing piece namin last game is yung passing namin. Dito lumabas naman yung passing namin as well as adjustment sa defense. Yun yung sa tingin ko nagpanalo sa amin. And isa pa siguro services namin. Yun yung medyo naging strength namin coming into this game para ma-maximize namin din yung strength namin, servicing. Sa second game, agad namang humataw sa court ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at inangkin agad ang unang set ng laro sa score na 25-20. Naging tensyonado man ang PNP Lady Patrollers, bunsod ng kanilang titulo bilang defending champion, hindi naman nagpatinag ang kupunan at muling pinainit ang court at binawi ang second set sa score na 25-16. Sa hinaba-haba man ng rally at dikit na laban, tinapos pa rin at sinelyuhan ng PNP Lady Patrollers ang laro matapos ang sunod-sunod na set sa score na 25-16, 25-22 at 25-13. Tinanghal naman na best player of the game si Micaela Oliveros dahil sa kanyang 14 attacks, 4 blocks at 4 aces na may kabuuang 22 points. Kasi first set medyo na nanibago sila siguro sobrang tagal na namin nakabalik dito sa Paco Arena, so medyo nag-a-adjust pa sila. Sa statistics ko ng coaching staff ko, medyo nag-tense sila kanina yung receiving saka mga drop ball lang. Kunti lang naman ang babaguhin. Sa ikatlong game, muli ring pinatunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang katatagan sa team standings.
Bagamat naging shaky ang laro sa simula at naagaw ng DFA emissaries ang unang set sa score at 25-17, agad namang bumalik ang BFP at pinanatili ang kanilang momentum sa magkakasunod na tatlong set sa score at 25-5, 25-6 at 25-18 at muling naselyuhan ang kanilang panalo sa ikalawang pagkakataon. Best player of the game naman si Fanny Adolfo para sa kanyang 11 attacks, 2 blocks na may kabuuang 13 points. Naglaro naman sila ng inaasahan namin kaso nung first set talaga medyo wala kaming pasa tapos na parang nanggigigil yung mga players namin. So yun yung sinabi ko sa kanila, kailangan unti-unti lang, no? So yun, dadating din naman yung atake nila namin. Siguro madami pa kami pagkukulang so kailangan talaga namin mag-ensayo. Si Coach Limac, marami pang tinuturo sa kanila sa team namin. So yun, abangan na lang. Habang patuloy ang UNTV Volleyball League Season 4, tiyak na mas marami pang intense rallies, clutch spikes at dramatic comebacks ang dapat abangan sa mga susunod na araw ng kompetisyon. Abangan sa March 4 ang pagpapatuloy ng pasiklaban ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa unang match, magtatagpo ang MMDA Lady Spikers at NHA Home Masters sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng DENR Lawin Spikers at PhilHealth Health Ensure ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, maghaharap naman ang AFP Lady Gunner at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma Kapitulo 8, versikulo 7 na nagsasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ikadalawa sa buwan ng Marso 2026. Ako po si Bernard Danis. Ako naman po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo! Good morning, Bernard. And of course, sa lahat po ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, ang Mothers ng Kalumpang, Mothers ng Concepcion, Marikina City Multimedia, si Joy at saka si Judren at si Jason Nico, sabi ni Diyos sa wala ng oras. And syempre, sa ating EP, Miss Jo, Nano, and Sarah, thank you very much. Alex, thank you. And Dante. At syempre, sa mga nanonood ng Radyo La Verdad 1350, Races and Aljan. At ng ating correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.